Sino po sa inyo ang gustong yumaman? Siyempre tayong lahat. Yung iba nahihiya pa eh. Aminin nyo na. Wala namang masama. Hindi po ba? Pero ito ang problema na napakarami sa atin. Hindi alam kung ano ang tunay na kayamanan. Gusto mong yumaman, pero dapat alam mo kung ano ang tunay na kayamanan. Ang alam nating kayamanan, hindi tunay. Ang kayamanan ng mundo, sasakyan, lupain, bahay, alahas, gadget, damit, sapatos, relo, marami pa. Hindi naman tunay na kayamanan yan eh. Bakit? Kasi nauubos yan. Kasi nananakaw yan. Kasi nasisira yan. Kasi iiwanan mo lang yan. Dahil ang tunay na kayamanan nagtatagal. At ang tunay na kayamanan hindi nauubos. Amen? That is why the question, what is true wealth? So that you can truly be wealthy. Ito po ang gusto kong tandaan niyo. The true wealth starts with a belief. True wealth is a mindset, an attitude. It is a belief, isang paniniwala, isang pag-uugali. At ano ang paniniwala ng tunay na mayaman na hindi siya papabayaan ng Diyos? What is true wealth? It is God. It is His grace. It is God's blessing. True wealth is found not in your pockets. Ang totoong kayamanan, wala yan dun sa laman ng iyong bank account. Amen? Ang tunay na kayamanan, wala yan dun sa laman ng iyong treasure box o cash box. Ang tunay na kayamanan ay yung kung ano yung laman ng iyong kalooban. And when you have God in your heart, if you believe that God provides, if you believe that the Lord is my shepherd, if you believe that God is your shield, God is your strength, God is your life, that God will be with you even in the valley of darkness, that is true wealth. Because nobody can take that away from you. Ang tunay na kayamanan ay dapat nagbibigay sa iyo ng kapayapaan. Amen? Ang tunay na kayamanan ay nagbibigay sa iyo ng kalayaan. Aanuhin mo yung merong kang pera, pero takot na takot ka pa rin sa buhay. Nangangamba ka na kauubusan ka. Di po ba? Meron ka ng pera, hindi mo naman magawa yung gusto mong gawin. Yun ba yung tunay na kayamanan? True wealth should free you. True wealth should give you peace. Kaya nga, sino mga tunay na mayayaman? Hindi yung mga taong ang dami-dami nga nilang pera, hindi naman makapagbakasyon. Hindi yung mga taong limpak-limpak ang kayamanan nila, hindi na nga makatulog dahil sa negosyo. Hindi yung mga tao na palaging inaalala yung pagdating ng pera o kaya binabantayan yung kayamanan nila. Ang mga tunay na mayayaman, sila yung mga hindi nag-aalala dahil alam nila hindi sila papabayaan ng Diyos. Amen? Ang mga tunay na mayayaman, sila yung kaya nilang matulog na mahimbing. Yung mga tunay na mayayaman, yun yung mga taong kaya nilang kumain, maging masaya, mag-enjoy. Kahit na konting kanin, kamatis o tuyo lang yung kinakain nila. Ang mga tunay na mayayaman, sila yung mga kaya nilang magbigay ng lubos, lahat, sobra-sobra. Kasi alam nila, papalitan pa rin ito ng Diyos. Pupunuin sila palagi ng Diyos. Kaya nga, para kay Jesus, sinong tunay na mayaman doon sa mga pinapanood niyang nagbibigay sa templo? Yung babaeng balo na nagbigay ng 2 kusing. Ano yung halaga ng 2 kusing? Kung ikukumpara mo doon sa mga nagbibigay ng limpak-limpak na ginto at kwarta doon sa templo. Pero nakita ng Panginoon, hindi yung halaga ng binibigay nila. Pero kung saan sila nang gagaling sa kanilang pagbibigay. Ang nakita ng Panginoon yung laman ng puso nila. Dahil merong kasabihan,
that some people are so poor that all that they have is money. Amen? May mga tao, sobrang hirap. Wala silang ibang pagmamayari kung hindi pera lang. Dahil kung pera lang ang meron ka, kawawa ka. Bakit? Kung wala kang mabuting kalusugan, paano ka? May pera ka, mauubos yan sa pagpapagamot mo. Amen? May pera ka, pero nag-aaway kayo ng asawa mo. Hindi ka pinakikinggan ng mga anak mo. Sumasagot-sagot sa iyo. Ang laki-laki ng bahay nyo, hindi man kayo makaupo, sama-samang kumain. May pera ka, pero may sakit ng loob ang kapatid mo sa iyo. May pera ka, pero meron kang anxiety, meron kang depression. Hindi mo maintindihan bakit nalulungkot ka. Tapos sasabihin mo, mayaman ka, pera lang yung pagmamayari mo. May pera ka, pero ang damot-damot mo. Hindi ka man malapitan ng ibang tao. Wala kang tunay na kaibigan. May pera ka, pero pagkatapos ng buhay mo dito sa mundo, anong iiwan mo? Yung pera mo. Pero paano ka maaalala ng mga tao? Makakalimutan ka. Wala kang legacy na iniiwan o wala kang maganda alaala na ibibigay sa mga tao. See, money is not the only thing that makes us rich and wealthy. Maybe we forgot that from the beginning, we are already wealthy. Why? Because we have a God who blesses us and we have a life that He blessed us with. Are you thankful for that? You know, people who appreciate a lot of things, people who are content, people who are grateful, they are the wealthiest. Amen? Because when you are grateful, when you are thankful, when you are content, dito po mararamdaman mo, punong-puno ka, umaapaw, daig mo pa ang bilyonaryo. Nung pong minsan merong isang kwento, tungkol po sa isang mayaman. Nakita niya sa labas ng kanyang mansyon may nagpapalimos. Merong kinuhang basket, laman, mga pagkaing nasisira. Binigay dun sa nagpapalimos. Alam niyo po kung ginawa ng nagpapalimos. Tinapon yung pong pagkain na nasisira, pinalitan ng bulaklak. Pumitas dun sa hardin, binalik dun sa mayaman. Nagtataka yung mayaman, sabi niya. Binigyan kita ng sirang pagkain, pagkatapos bibigyan mo ko ng bulaklak. Hindi ka ba galit sa akin? Alam niyo po kung ano yung sagot ng mahirap, sabi niya. Every human being gives what is in their heart. Lahat ng mga tao, pag nagbibigay, isinasalamin kung ano yung nasa puso niya. Kaya nga, kahit na mayaman ka, materially, kung walang laman ang puso mo, wala kang ibibigay sa mga tao. Amen? Pero kahit na mahirap ka, materially, pero punong-puno ang puso mo sa pagmamahal, sa pasasalamat, sa tiwala sa Diyos. Meron at meron kang maibibigay at maiibahagi sa iba. Remember, my dear friends, that you do not need to be rich to be kind. You only need to be kind and you will give. When you are kind, you are rich. You are truly wealthy. Please have the belief that God provides for you. That God is good and loving. Hindi ka papabayaan ng Diyos. Doon lang sa paniniwalang yon, magiging tunay kang mayaman na mayaman. Ngayon, hanggang sa magpasawalang hanggan.